ito ng composting. So, nasa 2 araw pa naman tayo. Ngayon po ay maghahalo ako ng darak sa sodas ko. Sa 6 na sako na sodas ay ang gagamitin ko na tahok or darak ay 2 balde ng darak. Ito po. 2 balde ng tahok. Kita ko po sa inyo. Ito po yung tahok. Tahok po ito ng or darak ng yellow corn. Ang pinili ko po ay yellow corn. Yan. Ang ginagawa ko po, yung iba kasi ay hindi nila hinahalo agad ang yung darak. Pero sa akin, hinahalo ko na sa unang araw ang darak kasi kung hindi ko ito ihahalo sa sodas, napansin ko na hindi umiinit yung substrate natin na gagawin natin. So, para uminit talaga siya, magkaroon siya ng sapat na init para ma-decompose yung substrate natin, kailangan natin ihalo ang tahok sa unang araw pa lang. So, hindi natin ito ihalo ng yung sa mga huling araw na. Dapat ihalo talaga ang darak sa unang araw. Dahil ito ang tutulong na papainitin niya ang ating substrate para madaling ma-decompose. Madali nating nalagay sa fruiting bag. Okay lang na sa unang araw hindi natin siya mahalo ng maigi dahil everyday naman natin itong ihahalo. So within 10 days na paghalo mo, mamimix mo na ito ng maigi. So, sa unang araw hindi pa talaga yan magka mix ng mabuti. Yan lang muna ang ilalagay natin. Ilipat natin siya dito sa kabila. Ito na yun. Tignan natin ang kaibahan ng may halong darak at saka yung pure sodas lang na dinicompose natin. Kung ano ang mas mainit, yung may halo bang darak or yung walang halong darak. Tignan natin para malaman talaga ninyo kung ano talaga ang resulta kapag hinaluan natin ng darak or tahok. Kahapon, kapag hinahawakan ko to dito kahapon, hindi ito mainit dito sa ibabaw. Malamig dito sa ibabaw. Pero ngayon, mayroon na siyang kunting init. Saka sa ilalim, mainit na talaga dito sa ilalim. Umuusok pa siya, oh. Kahapon na walang tahok, kung ilalagay mo ang kamay mo dito, hindi ka mapapasok. Pero ngayon, pag ilalagay mo, medyo mainit na siya. Pero dadating ito sa time na mag-iinit talaga ito na hindi mo na ipapasok ang kamay mo dito ng matagal. Ito pwede po mo pang maipasok ng matagal. Pero nakikita niyo yung mga usok-usok. Yan yung ammonia gas. Kaya ang gagawin natin ngayon, dahil magdi-decompose na ito dahil mayroon na siyang insaktong init, gawin natin is i-mix na naman natin ulit or ihahalo naman natin ulit or kakalay-kayin natin para
para ma-decompose lagi talaga siya ng tama. So, yun ang sa hindi pa alam kung paano ang tamang pag-decompose ng mushroom substrate. Ito po yun. Haluan na po natin ng tahok sa unang araw pa lamang para uminit yung substrate natin. At yung init, nakatulong po siya sa pag-decompose ng ating substrate. Na yun. Oh, sobrang init na dito. Umuusok-usok pa. Tingnan nyo. Oh, ito yung may tahok. Ito yun, oh, umuusok na. Oh. Parang nagluluto. Oh, dito sa gitna. Mainit talaga dito sa gitna. Init na. So, achieve na yung goal natin. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe po kayo sa channel ko para malaman nyo kung ano ang mga sikreto sa pagmamashroom. Yan. Tingnan nyo. Tingnan nyo ang init. Kita niyo yung usok. Dahil yan sa tahok. Kung wala itong tahok, hindi yan mag-iinit ng ganito. So, kailangan ihalo nyo ang tahok sa unang araw pa lamang. So, ngayon, day 2 na ngayon. Kalikayin natin ito at tatakpan na naman ulit hanggang 10 days. Sa 7 days, maghahalo na tayo ng yung molasses. Kita nyo yan. Yung mga usok-usok. Dahil yan sa darak. Ayan. Ayan. Usok. So sa 10 sako ng sa 6 na sako ng sodas, haluan niyo ng 2 balde or 15 kilos ng darak. Tama na po yan para mag-init ang ating substrate. Na tapos na natin siyang kalakayin ulit at bukas tatakpan na natin ito ng yung trapal at saka bukas na naman natin ito ulit bubuksan at ita-transfer na naman natin dito sa kabila para makahinga siya at same time maganda yung pagka-decompose niya. Pag-aabot na ito ng mga 7 days, 7 to 10 days, may mga palatandaan tayo na maganda ang kanyang pagka-decompose. Yung may natawag na mga cobwebs na makikita na natin sa gilid-gilid ng ating bundok ng ating substrate. Sa ngayon, yung naaamoy pa natin yung maasim na amoy ng substrate. Normal yan kapag hindi pa na-decompose ang substrate. Pero kapag tama na ang pagka-decompose ng substrate, mawawala na ang maasim na amoy ng yung substrate. Yan ang yung mga palatandaan mo sa decomposting dahil mayroon kasing nangyayari na matagal mo nang
decompose, pero hindi tama ang pagka-decompose mo, nagiging maasim yung baho ng substrate mo. At kapag naibag mo ito at in-sterilize, magsasanhi ito ng yung matagal mag-colonize yung mycelium o nagkakaroon ng contamination sa inyong fruiting bag. So tune in lang po kayo, at sa mga hindi pa nakasubscribe, please po subscribe kayo sa channel ko, at para magkaroon tayo ng magandang area para sa ating fruiting room. Pagkikita tayo sa YouTube, at saka sa labas nang doon yung sterilization ko na na drum. Wala pa akong yung bubong doon, wala pang bubong doon ng para hindi tayo maulanan kapag nag-sterilize tayo ng fruiting bag. Kaya subscribe po kayo sa channel ko para makatulong kayo sa akin. Maraming salamat po. Ating mushroom substrate composting. Titignan natin ngayon kung gano'n nakainit yung substrate natin. Ngayon mas mainit na siya kaysa sa kahapon. Pero yung amoy niya, maasim pa rin ang amoy. Ibig sabihin na kulang pa ito ng composting. So nasa 2 araw pa naman tayo. So tingnan natin kung ano na ang amoy nito kapag umabot na ng 10 days. Maasim ang amoy ng substrate pag bago pa lang. Pag maasim, ibig sabihin hindi pa siya ready na ilagay sa fruiting bag. Kapag ilinagay natin ito sa fruiting bag, magsasanhi ng contamination or matatagalan ang ating mycelium na kumalat. Tanyo. Tingnan nyo kung gano'n nakalakas umusok yung substrate natin. Kita nyo ba ang usok? Yung mga usok ng substrate. Dito po, nag face mask po ako dahil sobrang baho po ng substrate. Yung maasim po talaga ang baho. So, kailangan ko mag-mask para hindi ko maamoy yung mga baho ng maasim na baho ng substrate.